Tara, kwentuhan tayo ulit. Ang topic natin ngayon is about sa mga aspiring applicant na gustong maging OFW sa abroad, sa kahit saang sulok ng abroad. Ang dapat mong i-considered ang pagiging isang OFW ay hindi ganoon kadali. At considered mo na yung mga expectation mo habang a-apply ka pa lang sa Pilipinas is mababago yon. Kasi siguro lahat ng OFW is ganon na may mga expectation at pagdating sa abroad is nababago yung expectation nila. Ito guys, hindi ko naman 'to sinasabi sa inyo para i-discourage ko kayo. Ito ay sinasabi ko sa inyo para maging handa rin kayo, maging buo yung loob nyo at hindi tayo yung maging mahina bilang isang OFW. Kasi ang pagiging isang OFW ay kailangan matatag, malakas ang loob mo, yung physical mo, yung mind mo dapat malakas 'yan at dapat ano 'yan, pinaghahandaan. Kasi maraming OFW na nagkakaroon din ng anxiety, depression, lungkot sa pamilya, 'yun. Dapat i-considered natin 'yan at consider din natin na mag-i-stay tayo ng matagal sa abroad. So, pag umuwi tayo ng Pilipinas, maraming mababago. Hindi na kagaya dati na masaya. Yung iba ganon. Yung iba naman umuwi na mas sumasaya pa lalo. So, may mga OFW kasi na pagka wala kang ipon, iba na rin yung trato sa'yo ng ano, ng mga kakilala mo. Kasi yung expectation nila dun sa nangyari sa'yo is hindi kagaya ng ini-expect nila na iniisip nila na ikaw. So, dapat i-considered natin na maraming mababago. Kaya dapat hindi ko rin masasabi na dapat mag-ipon ka, magganito ka kasi ang isang OFW napakaraming obligasyon kahit na gustuhin mong mag-ipon, kahit na gustuhin mo yung mga plano mo, pagkadating at pagkalapag mo dito bilang isang OFW, pagkalapag mo sa abroad at minsan sasabihin mo pa, dapat 2 months, dapat 3 months, meron ka nang maitabi ganitong amount. May mga ganun tayong mindset 'di ba? Yung pagdating mo sa abroad, dapat ano, ganito may papasok ka na kaagad sa account mo na ganitong kalaking pera, ganito, ganyan. Pero pagdating pala dito is hindi na siya nangyayari. Kasi magugulat ka sa gastusin, sa upa, sa bills, yung mga bayaran mo, sa pamasahe mo. So, yung mga ini-expect mo na nandoon ka pa lang sa Pilipinas is na babago siya. So, yun. Dapat pagka mag-a-abroad ka, lagi mong isipin yung emotional mo, yung physical mo is laging handa. Yun lang. Yun lang, dapat maging handa ka at sa mga mangyayari pa. Kasi pag nag-abroad ka, pag yung baguhan ka, ganito ang mindset ko dati. Ah, dapat isang kontrata lang ako, 2 taon lang ako sa abroad. Pag-uwi ko sa Pilipinas, may ipon na ako, magbi-business ako. Ganun yung mindset ko dati. Pero dahil nagbukas yung opportunity na lumipat ako sa ibang bansa, may ipon ako sa pinanggalingan ko dati sa Saudi.
tapos nag-open ng opportunity na lumipat ako sa isang bansa. So ang nangyari, ginamit ko yung ipon ko pumunta sa isang bansa. Ngayon, yung pagdating ko dito sa bansang kinaroroonan ko ngayon, sa Dubai, is iba yung nangyari dun sa expectation ko. So ngayon, yung ipon ko, hindi ko na siya nagawa. Hindi ko na nagawa yung mga pinaplano ko dati kasi ginastos ko na siya at inisip ko na mababawi ko yung pera pero hindi pala. So, yung mga ganun na bagay guys. Pero, meron pa rin namang mga tao na nagagawa nila yung like mag-iipon sila tapos makakaipon sila. Nagagawa nila yung business nila agad, ganun. May mga ganun naman. Pero ang sa akin lang, i-consider natin lagi yung dadatnan natin sa bansa na pupuntahan natin, yung gagastusin natin, yun ang lagi nating i-consider. Yun lang guys, sana nakatulong ako sa mga tips ko. Kung aspiring OFW ka, sana makatulong ako. Tsaka follow for more para sa mga tips at mga sharings ko about OFW na nandito ako ngayon sa UAE at nakapunta na ako ng Saudi, nanggaling na rin ako ng Saudi at nanggaling at napunta ako ng UAE, nakapagbarko na rin ako. So, pinag-isipan kong mabuti kung gagawin ko tong content na to o hindi kasi kino-considered ko na ang sarili ko as OFW na 10 taon nang nag-a-abroad. So siguro I think it's not enough na makapag-share din ako ng about sa nangyari sa buhay ko or sa mga dapat na gawin ng mga aspiring OFW din na gusto ding makapunta dito sa UAE o sa ibang bansa o sa abroad. Yun lang, sana may matutunan kayo sa aking vlogs at sa aking mga ginagawang videos. Sa mga bashers dyan, handa naman ako kung pupukulin nyo ako. Wala naman ako magagawa kasi ang sa akin gusto ko ding makatulong at gusto ko na ang mga OFW is tatagan ng loob, physical, mind, laging ihanda. Yun ang yun ang gusto kong ibigay na payo sa mga aspiring. Kaya follow for more. Yeah, thank you.